Alright, once again, this is Nerds TV51. Welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV51. Pag-usapan po natin ito pong nangyaring naganap po dyan mga kababayan dito po sa bansang Spain. Kung saan nga po ito po ay binaha. Binaha po mga kababayan. At ayon po sa lumabas ng mga balita ay sa ngayon po ay umaabot na po sa 95 katao ang namatay. At maraming mga tao pa ang mga pinaghahanap na ito ay nawawala. O ito po, mga kababayan, yung balita po na yan na mula po sa The Guardian. Kung nakikita po ninyo mga kababayan, nakita nyo yung mga sasakyan na yan. Kita nyo po yung mga sasakyan na yan mga kababayan na para bang inimbak, ginawang imbakan ng kanila pong mga kalsada ng mga sira-sirang sasakyan. Ayan po. Resulta po yan ng baha mga kababayan. Inanod po ng mga sasakyan yan. Inanod ng napakalas na baha. Ayan o mga kababayan, kita nyo. Kaya nga dyan po sa ulat po ng The Guardian, we were trapped like rats. Spain's floods bring devastation and despair. In despair. Ayan, kita nyo mga kababayan, na sabi nga dyan sa The Guardian, kami ay nakulong tulad ng mga daga. Ang baha sa Espanya ay nagdudulot ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa. May isa nangyari nga ba naman dyan, nakita nyo nangyari, talagang mawawalan ka ng pag-asa mga kababayan. Na kita mo, mga sasakyan na yan, sa lakas ng pag-agos ng baha. At ang ilang mga residente nga dyan nagpahayag na sabi nga po nila sa kanila pong paglalarawan. Diyan nga po sabi ng The Guardian, residents describe impact of floods and downpours with some places hit with a year's worth of rain in just 8 hours. Grabing pag-ulan yan. Matinding pag-ulan yan, hindi bagyo yan mga kabayan. Ito po'y pag-ulan. Pero grabe naman pag-ulan. Kaya sa paglalarawan po ng mga residente dyan, sabi ang epekto ng baha at pagbuhos ng ulan kung saan ang ilang lugar ay umabot ng 1 taon ang pag-ulan sa loob lamang ng 8 oras. Kita nyo grabing pag-ulan niya mga kababayan. Sabi nga ng mga para bang inulan sila ng 1 taon. 1 taon na ulan na walang tigil. At ito'y nangyari sa loob lamang ng 8 oras. Ito po yung video mga kababayan. Panoorin po natin. Tingnan nyo mga kababayan, mga sakyan, inanod ng bahayan. Parang mga basurang inimbak. Mabubong na lang nakita mga kababayan. Including
including in cities like Valencia, and various rescue units saving the stranded. Scientists say the climate crisis is making extreme weather events more frequent and more severe. Officials say the death toll is likely to rise, and according to Spain's meteorological agency, heavy rainfall is expected to continue through the week. O yan nga po mga kababayan. Napanood nyo po yung video, talagang nakita nyo ang naging malaking epekto sa bansang Spain ng ito pong baha na nangyari po sa kanilang bansa. Ito po ay yung sinasabing climate change mga kababayan, na sa panahon po natin ngayon ay iba na po ang nangyayari. Mga hindi natin nakita ng mga pangyari nung mga nakaraan. Pero sa ngayon ay nangyayari na itong mga bansa na to na mga yayaman. Kung hindi man sila dati ay binabagyo, binabaha, ngayon ay binabaha na rin. Samantalang ito pong bansang Spain, mga kababayan, isa po ito sa mayaman na bansa. At ang kanila pong mga flood control ay talagang kumpleto at mas malalaki pa siguro. Pero bakit binaha pa rin sila? Yan po ang sinasabing pagkakalikasan ang may gawa, hindi mo mapipigilan yan. Katulad nga po na nangyari po dito sa ating bansa, ito pong bagyong dumating sa atin na Christine, na kung saan nga po ay binayo tayo ng napakalakas. Maraming lugar sa atin dito ay binaha. Katulad nga po ng Bicol, na kung saan nga po ay talagang binaha sila ng todo-todo dyan. Pagkatapos, itong mga anti-government, sinisisi nila. Hahanapan nila o sasabihin nila may pondo yan dyan. Bakit binaha pa rin? Ayan ang katwiran ng mga anti-government. Lalo-lalo na po itong mga didishit na ito, mga kababayan. Yan, laki ng pagkakaiba sa ibang bansa, mga kababayan, kapag nagkakaroon ng kalamidad, hindi nila sinisisi ang gobyerno. Sa halip na sisihin ng gobyerno, sumasama sila sa gobyerno para tulungan ang mga apektado ng kalamidad. Hindi katulad dito sa ating bansa. Kita naman natin ang ginagawa ng gobyernong ito, ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kaya nga patuloy siya na ginagawa ang mga proyekto katulad ng mga flood control, na ito naman po ay marami rin naman flood control na pinagawa itong si dating Duterte. At ito yung mga ipinagpapatuloy rin ng Pangulo ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos. Pero sa kabila ng lahat ng yan, binabaha pa rin tayo. Kasi nga, paggawa ng kalikasan, talagang hindi mo mapipigilan yan. Kaya itong mga anti-government, huwag ninyo isisisi sa gobyerno kapag nagkakaroon ng kalamidad sa lahat ng sa mga nangyayari, imbis na batikusin natin ang gobyerno, ba't hindi tayo tumulong na lang? Tulungan natin ang gobyerno para tulungan ang mga naapektuhan ng mga kalamidad. Hindi kung ano-ano na lang yung gagawin pa ninyong katwiran, yung mga kalamidad. Sasabihin pa ninyo, tignan nyo ang gobyerno, dahil ang presidente, pabaya. Ganyan ang mga ginagawa ng mga anti-government. Pero kita naman natin ang ginagawa ng presidente, nagsisikap ang presidente para yung bansa ng Pilipinas, yung bansa natin ay mapaunlad at matulungan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mahihirap. Ang nangyayari kasi dito sa ating bansa, mga kababayan, itong mga anti-government, lalo na po itong mga didishit vlogger, ginagawa pa nilang issue ang mga ito, itong mga kalamidad, para mayroon silang maisisi sa gobyerno. Tignan nyo to sa ibang bansa.
Sa ibang bansa, mayayaman yan ha, pero nakakaranas sila ng ganyan. Pagbaha, pagbagyo. Pero hindi nila sinisisi ang gobyerno. O sila nagtutulong-tulong, nagbabayanihan. Ganyan sila. Kaya dito sa ating bansa, dapat ganun din. O, kita naman natin ang gobyerno, lahat ginagawa. Sinisolusyonan ng mga problema kapag may dumarating. O, ang nangyayari, itong mga leadership na ito, imbis na tumulong, gagawa sila ng issue, sisi ng gobyerno para magalit ang mga taong bayan sa gobyerno. Yan ang ng mga leadership na ito, layunin ng mga ito. Ang gawing pagwatak-watakin ng mga mamayang Pilipino. Samantalang, ano ba ang layunin ng presidente ng Pilipinas? Hindi ba ang gusto ni President Bongbong Marcos magkaisa? Magkaroon tayo ng unity. Yan problema, itong mga leadership nito, ayaw nila ng unity. Ayaw nila ng pagkakaisa. Ang gusto ng mga ito, magkawatak-watak tayo. Ganyan ang layunin ng mga anti-government. O mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo at huwag kalimutan. I-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga recent video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nards TV 51. Mundo'y nagtiwala nang makilala ka, di may